Blue Ribbon Committee ay politika ang naghahari dyan kung bakit si Senator Ping Lacson ay ayaw niyang magpatawag ng 18 na yan. Eh kung ayaw mo pumapatawag ng 18, kahit na mamili ka na lang ilan sa 18, yan na lang po ang inyong ipatawag. Kasi alangan naman, hindi tingnan nyo kung aling affidavit dyan ang palagay nyo ay very, specific, ipatawag nyo. Para naman mapatunayan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi po bias at walang pinagtatakpan. Kasi ang problema talaga ng administrasyon ng BBM na ito ay dahil sa walang nananagot at walang nananagot dahil siya ang tinuturo na mastermind. At saka yung ano dito is kung sino pa, wag na tayong lumayo, kung sino pa yung may lakas ng loob manindigan at tumayo para sa kanyang bayan, di ba? Anong ginawa? Si Kong Kiko, nung malakas ang loob, may boses. Alam mo, iba talaga, no? Iba talaga din talaga yung wala pang bahid wala pang influence ng korupsyon or hindi na-expose. Even though yung dad niya, yung pamilya niya, is nasa politika. Dynasty. Oo, di ba? Pero nakita mo sa kanya, tumayo siya kasi wala siyang ganun, di ba? He doesn't care. Until now, I heard niya, he doesn't really care. Because you stand for what is right. And that's very important. And imagine, ilan taong ka na, Kong Kiko? 27. Imagine, a 27-year-old compared to you guys na nandyan for the longest time sa Kongreso. My goodness, ano na lang ang record nyo compare naman sa kanya. Sasabihin nyo, meow-meow lang ang alam. Palagay Sino mas mo matino mag-isip? Yung nagma-meow-meow o yung di lumalaban sa korupsyon? Sige nga. At yung mga nagnanakaw dyan, sinasabi nyo masama ugali ni Kong Kiko dahil nililibak niya ang presidente. Dahil sinasabi niya na pinapahiya niya kayo dyan sa House of Representatives. Eh sa dami naman ninyong mga kurakot dyan, at saka yung iba sa inyo dyan, may mga kabit pa, eh dapat may konsensya naman kayo na kayo mismo, eh wag na kayong bumoto sana kontra sa suspension ng mga ganitong Congressman Kiko Barsaga na ang sinabi lang naman niya ay katotohanan. At freedom of speech. We defend this right to freedom of speech. Anong palagay mo, Kong Kiko? Anong masasabi mo dyan? Hindi, okay lang naman yung suspension eh. Okay na? Because if they continue to do that, edi mas pinapakita lang nila na ganun talaga sila. And That's true. We can no longer expect anything from Congress, lalo na ngayon na sobrang laki na ng corruption sa, not just within Congress, but within the Philippine government. And at sa second suspension mo, talagang ang taong bayan ay na parang, ano ba yan? Sige, ang pangatlo, gawin nyo na kaya, ano nyo na, installment pa kayo dyan, lump sum nyo na. Grabe kayo. Hindi ba kayo nagbabasa? Ganzon, Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals, where the Supreme Court ruled that you cannot, kasi sinuspend sila Mayor Ganson, hindi Guanzon, ni Secretary of DILG Santos doon under Cory. Sinabi ng Supreme Court, mali kayo, ikaw ang Court of Appeals, mali ka. Dahil hindi pwedeng successive suspension because you will then defeat or deprive the elected official of, you will deprive the people, the will of the people. You will negate the will of the people. Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Pinagmamalaki ko po yung tinuturo sa local government code na subject ko. By the way, I have a textbook in local government code in UP. Dahil yung RTC judge dyan ay si Judge Sixto Rojas Guanzon, ang tatay ko. Na tiniro niya si Secretary ng DILG. Nung sa pangalawang suspension, ay isususpend na naman, tiniro ni Judge Guanzon ang Secretary of DILG saying, you cannot do that successively. Actually, Kombing, ikaw ang kauna-unahang biktima ng power tripping. Correct. Hindi talaga ako pinaupo ni Martin Luther King. 2022 ba yan? Oo, Imagine BBM. that. Doon pa lang nakita mo na eh. Kita mo na kung saan papunta o ang destinasyon ng liderato na to. At may Supreme Court ruling Yes. na. Nauupo yung substitute ko. Mas Nandun malala na. yun, no? Si Dr. Camille Luansing Ilagan. Nandun na.
At naka-ready na mag-vote sa kanya. Ayaw pa rin ni Martin Luther King Romualdez ipa-vote dahil daw si Guanzon ay dapat talagang maparusahan. Di ba Grabe. you file a case about it? May Supreme Court pa kami. Kasi ang gusto namin kung Kiko, i-delete na yan ng House of Representatives yung rule na under the Constitution, pag na-proclaim ka na at nag-oath ka na sa valid na officer of law, eh, automatic ang assumption of office mo. Eh, dyan sa House of Representatives, may rule dyan, si Martin, na kailangan mag-ceremonial oath ka pa sa speaker. Abay, kung ganyan, eh, kahit wala manalo kami dun sa Cavite, sa Laguna, eh, di pa rin kami makaupo pag nagtago si speaker na ayaw niyang i-oath, ceremonial oath. Kaya nga tawag ceremonial eh. Ibig sabihin, you can dispense with it. Yeah. Pero itong si Martin Romualdez talaga, ang laki ng galit sa akin dahil tinawag kong bangag si BBM sa mga rally. Bakit? Mali ba ako? Oh. Sinabi ni, tingnan mo to. Kaya nangayayat ngayon si Martin Romualdez. Mataba pa siya dyan. Ngayon nangayayat na siya kasi sa bigat ng mga maleta, Nag-exercise. talagang nangayayat na siya. Yan ang sinasabi natin, Kati, na itong administrasyon na ito, napaka-benchful, ha? Benchful! Kaya At ang bigat. talagang, corrupt! Benchful! At saka incompetent itong si BBM. Ikaw palagay mo, Kong Kiko, competent ba yan si BBM? Well, if you look at economic factors, if you look at the political factors, dun mo makita you decide competence not based on opinions but based on numbers. Correct. And from what we see in the numbers, the results speak for themselves. Anong numbers, Kong Kiko? Well, firstly, yung sa GDP growth natin, foreign direct investments decreasing, No. and also sa PSEI, sa peso to dollar exchange rate. No. And lastly, kahit yung numbers lang kung ilan yung nakulong sa corruption issue, we can already judge based on those statistics alone. Tsaka ilang Kung taon na budget ano yung ang magiging deficit ng budget. results natin. Oo. Oo, At grabe. utang siya ng utang. Pero, kita mo Eh, naman. tumataas din yung tax natin eh. Yun Uy, yung Oh, yes. Ang tax ang pinakamahirap tumataas. doon. Eh, The tax are ang- increasing but yung funds natin mas lalong hindi na nagamit. People see less from increased taxes. People But- see less results from the government. And the Yeah. loans. We don't benefit from it. Oo. Utang siya ng utang, wala naman tayong nakikitang resulta. Well, Na maganda. eto na lang. Gerang-gera. Ang priority, imbes na, even sa Kongreso, imbes na ang prioridad nyo is Impeachment oo, na di ba? naman. I-safety muna ang ating mga OFW. Nakakasabi nga lang sa ating nakaraang interview with Miss Cora Guidote na ang ating OFW, ang ating pag-asa na lang, sila ang nag-hold kung bakit ang ekonomiya natin ay still nakatayo kahit papano. Eh kinalimutan. Mas priority pa, Kong Bing, Kong Kiko, ang impeachment na naman. 'Di ba? Ayaw interviewin, ayaw pag-usapan ang nakawan sa kaban ng bayan na sana kung mahuhuli ninyo or nandyan na ang dami nagtetestigo, is mababalik pa yung ibang pera. Oo nga pala, may nagre-return ng pera eh. Nasaan na yun? Yun. Hindi rin sinasabi kung nasa ano yun. Bigla ko din. naalala. Palagay mo, Kong Kiko, itong impeachment 2.0 ay may Pag-asa. panalo kaya itong mga anti-VP Sara Duterte? Well, firstly, alam nilang imposible yung 16 votes in Senate because Minus pa kasi ngayon si JB Ercito nagsabi na. Oo. Ayaw niya na. Oo. Minus pa. Estimated mga 8 votes maximum, 10 votes. Since there is no walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. There's no new evidence, nothing new. So expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas malapit. At ngayon, ang NUP ayaw nang pumirma. Ilan sila? 40? 37? Mga ganun? 37. Something like that. Mga almost 40. Yung best friend mo na si Kong Puno it's now justifying why they will not sign this impeachment complaint because there's no new evidence. Very good reason, Congressman Puno. Tama. Pero ang political na reason dyan, Congressman Puno, ay
Bakit ka tataya dyan? Manatalo na yan eh. Ending na yan ng BBM eh. I remember- kung manalo si Sara 6 years yun. Diba? Yeah, yun nga, I remember when you said nung unang ano natin dito sa totoo lang is sobrang totoo naman yung sinabi mo na what will you choose? Oo. 2 taon or 6 na taon? Mamili kayo, mga congressman. At saka, Sa alam mo, 2 taon o sa 6 na taon. Sige, pirma pa more. hindi, tsaka, Kong Kiko, tsaka Kong Bing, no? Ano kasi yan eh, whether si VP Sara ang uupo or meron silang gusto pa dyan, sa tingin nyo ba, hindi titirahin si BBM? For that person to win, kailangan may makulong. Kailangan merong managot. So, ang unang-unang gagawin, whoever is yung magiging presidente, magpapakulong. So, don't feel so comfortable. Kaya si BBM will fill the candidate. Yeah. Para hindi sila makulong. Hindi, Oo. kaso lang, ang balita ko lahat daw ng nalalapitan, Ayaw. ayaw. Ayaw tumakbo. Oo. Sa BBM gang ticket. Pag-uusapan na lang daw, next month, Bakit si tagal John pa. Vic Rimulya? Sabi niya naman, willing siya. Ang taas kaya na rating niya, 1.4. Kaya yung taas kaya yan, more than 1. O di 1.4. John Vic, Tumaas go ka. ka na. Diba? Taas mo na sa survey. Oo, 1.4. Tsaka, panahon na tumakbo ang Rimulya. Huwag na kayo dyan sa Cavite. Liit-liit ng Cavite. Di ba? Huwag na, liit na Cavite. Bigay niyo na yan sa mga aswal time na mga Kiko Barsaga, Tolentino, mga Rebilla. Ibigay niyo na yan sa kanila. Small time yan. Tumakbo na kayong presidente. Dahil ito na, John Vic, ang iyong panahon. This is your time. And by the way, gusto ko, someday, i-separate na yung DILG, Kong Kiko. Dito sa Department of Interior at ang local government, ibahin na. Kasi napupolitika ng service eh. Yung mga police, mga Bureau of Fire, doon ako, nag-Women's Month speaker ako sa Bureau of Fire Department, Matanong ko, Kong Kiko, nung mga time na nagsasalita ka, may mga tao bang kumakausap sa'yo na huwag ka nang magsalita, na tama na, or they try to, Parang may mga ganun din, but usually you just have to decide what to prioritize. Tama. Iba din, Iba talaga. Yung kahit na anong takip mo talaga, di ba sabi, pag napuno na ang salog. So, ang nangyayari sa atin, meron silang pitcher, binuksan nila yung gripo na hindi humihinto. Tapos kaya lang nila isarado yung gripo anytime. Kaso, because of sa greed nila, nasira yung gripo. Hindi na nila mapagtakpan. Overflowing. At nakita natin, pagbaha, di ba? Pagbaha ng maleta, pagbaha ng baha. Dahil sa bagyo, my God. So yung Diyos talaga marunong. Oo. Siya talaga nagpakita. Hindi na nila mapapagkaila yun. Naniniwala ang mga tao na napaka-corrupt nitong administrasyon ni BBM. May survey yan eh. Hindi yan haka-haka lang ng mga tutol sa kanya. Hindi ako nagsabi niyan. Survey yan. Nagsabi na naniniwala ang mga Pilipino na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay napaka-corrupt. Tumaas ulit, no? Yung kanya survey na, yung trust rating. Anong trust rating niya ngayon? 30? 40. Si 40, VP tapos Sara, around 50 this 54. Oo. Baka naman sakaling sa 2 taon na tumaas pa ang trust rating. Pero siyempre, sabi nila, Attorney Guanzo naman, masyado ka naman mapag-usga kay BBM, why don't you give him a chance? Bakit? Baka presidente ba may second chance? Wala nga re-election yan eh. Bakit sasabihin niyo sa akin na give him a chance, another 3 years? Lugbok na nga sa 3 years, dagdagan niyo pa. Grabe kayo. Makinig kayo kay former NEDA Secretary Winnie Monsod, that she is not hopeful. Diba? She's not hopeful of an economic recovery under Bongbong Marcos. And usually it just gets worse the closer presidential elections come. So anything, the advantage would be on the administration side in the first few years rather than on the last few years. Kasi doon na makita yung mga paglipat ng support from Congress, from the Senate, and from local officials, especially as the 2028 election years. Pero palagay mo, aandar pa yung vote buying sa presidente? Kung yung binaboto mo presidente ng mga tao,
at binibigyan sila ng pera ng kanilang mga mayor, palagay mo, oobra pa yun? I mean, based on kung ano yung nakita natin sa midterm elections, hindi naman talaga umubra yan eh. Hindi naman gumana yung Pag national, ano? machinery Oh, na... pag national, yung vote buying, hindi yan fail-proof. Kasi local lang ang binoboto talaga nila na mayor ang bigay ng ganito, si vice mayor ganyan, congressman, di ba? Pero pag presidente na, vice president saka senators, historically, ang mga tao, kahit binigyan ng pera, pipili talaga sila ng gusto nila. Oh, kasi imposible na yun on a large scale eh. Ang possible lang is within a small scale of vote buying where yung mga kilalang kandidato lang yung iboboto nila pero hindi man naman pwedeng sabihin na, oy, bibigay ito pero kailangan kasama din yung buong Senate lineup, yung party list, everything. So, regarding that, for the presidential election, sa tingin ko, it will just depend on the will of the people. Or COMELEC kung sakaling magkakaroon ng electoral fraud issue. Pero mahina sa Cavite si VP Sara. Totoo ba yun? According to the 2022 elections na results, mahina si VP Sara sa Calabarzon. No, actually. Malakas Hindi? siya sa... Well, sa Dasma malakas siya. Oh yeah, but the whole of Batangas. Ay, Cavite. Cavite. I've seen that. Malakas pa rin siya sa Cavite. Baka mali Number naman. 1 namin sila... Bongo plays very high, Bato plays very high in Cavite. Okay. So, we can expect that Sara Duterte will also win in Cavite. Yeah. So It sana will matambakan ng Cavite ang kulang sa Laguna. By the way, Kahit sa yeah. Kasi Sa Laguna, hindi Laguna, ako presidente ngayon, ano yan, alay siya ng mga, di ba, Liberal Party. Yeah. But whether or not the presidential candidates the local candidates translate to their endorsement to the presidential candidate, iba din talaga yun. Kasi for example, yung sa Cavite namin, during 2022, former Congressman P.D. Barsaga, my father, endorsed Leni Robredo, pero ang nanalo pa rin doon ay si Marcos. Marcos Duterte pa rin yung nanalo doon. So, an malakas endorsement pala does yung, not necessarily mean malakas pala na... yung BBM at Duterte votes doon. It does not necessarily mean na dahil lang endorse siya ng local dynasties doon or ng local politicians doon ay mananalo na siya. That's for the national positions. For national Correct? positions. Sa local positions, yung command votes ay fina-follow ng mga tao yun, sa local. Like Pero for, sa national, hindi. for example, just this 2025 midterm elections, panalo si Remulla Revilla sa Cavite, which are under the administration. But at the same time, Senator Bongo, Senator Bato also won in Cavite. Okay. So basically And talagang I believe ano, Senator Marcoleta umiikot also. lang. Ikot-ikot lang. Pero malakas yung talaga endorsement ang di mga talaga Rimulya sa Cavite. direct Yeah. translate yun into Yeah, local to endorsement votes, does not yeah. necessarily translate to national votes. Pero malakas talaga ang mga Rimulya sa Cavite. Sa ngayon. Sa area nila? Sa ngayon. Well, depende talaga kasi since That was before all this Thing happened. massive corruption against the BBM administration. in terms of votes, the highest elected official, the highest local official in Cavite was Revilla, yung vice governor. Since I believe he reached almost 1 million while Governor Mulya reached 800,000. So, depende talaga sa magiging... Since wala namang kalaban nung 2025. So, it's easy to say na malakas ang isang kandidato pag wala silang nakikita mga kalaban. Totoo naman. Well, it's like saying malakas yung isang boxer pag nakita mo siya nag-mimits or nag-shadow boxing, nagpo-punching bag. But Yeah. the candidate's strength can only be tested once they are facing an equally strong candidate. At One-on-one. kung sakaling maglaban yung Remulla, Revilla, Tolentino, hindi natin alam kung ano yung magiging resulta doon. Kung So, punta tayo